nung nagsisimula itong madugong patayan na yan, ano minungkahi natin? Hindi ba sabi natin, kung talagang gusto nyo malutas yung problema sa droga, hindi man ganap na malutas yan, pero sinisiguro natin na malaki ang magiging pagbabago na malunasan yang ano na yan, malaking kalukuhang yan sa droga. Paano? Una mong sugpuin yung corruption. Hindi ba? Sabihin nyo sa akin kung hindi totoo na kaya ho nakakapasok dito yan, katulad niyang nangyari sa kanilang yan. Ba't nangyari sa kanila yan? May corruption eh. Hindi ba? Corruption is the name of the game. Mga kaibigan, nakita ninyo yung sinabi nung State Secretary ng Amerika, di ba? Sa pagbibigay ng pag-recognize sa ilang personalities sa mga bansang talamak ang korupsyon, kasama Pilipinas, si Vico Soto. Di ba? Ano sinabi niya? Di ba binanggit lahat yan, mga kaibigan? Bakit? Ano ang punot dulo? Corruption eh. Ang droga ba makakapasok kung walang nilalagyan? Ngayon, nakarating na yan sa mga na-distribute na yan sa mga magbebenta niya. Halimbawa, saan kang lugar? Siyempre, makapagbebenta ka ba niya sa kalye kung wala kang protektor? Di ba? Meron eh. Lahat yung corruption yan. O kaya, meron tayong suggestion. Sa umpisa, matatawa ka. O kaya, mapapaiktad ka. Di ba? Dito sa atin nagsimula yun eh. Yung minumungkahi natin na yan droga, lagyan ng lason. Isipin ninyo, pag nilagyan mo ng lason yan, lahat ng problema sa droga, na may kinalaman sa droga, yung mga krimen na may kinalaman sa droga, isama mo na ang corruption. Wala lahat yan. Kapag ka ang droga, nilagyan mo ng lason. Kasi wala nang bibili niyan. Di ba? Kahit ipagduldulan mo yan at ipamigay mo na lang yan, wala nang kukuha niyan. Wala nang bisa yan. Yung mga pulis na ginagamit yan para i-recycle, kahit mag-recycle ka pa sa mo, i-recycle yan kung may lason yan. Di ba? Sabi ko nga mababawasan ng malaki ang krimen nang hindi kayo pumapatay. At kung may mamatay dahil gumamit ng shabu na nilagyan ng lason, nagpakamatay yun. Di ba? Kasi alam niya nang may lason eh. Di ba, ang laging reklamo dyan ano niya hindi na gumagamit yan eh. Di ba nung nagkaroon ng drug war? Tapos napatay. Tumigil na niya yan eh. Pero napatay. Di ba? Umiiyak yung pamilya na sabi nila, napatay. May problema tayo ron. Kasi ang sinasabi ng pulis, anong tumigil? Kaya nga napatayan, di tumitigil yan eh. Sabi lang nila yun, di ba? O di salita, laban sa salita, di ba? Pero, halimbawa, may lason yun. Sino pa magsasabi dyan sa mga nagrereklamo na kaya sila kaya namatay yung kamag-anak nila o kapamilya nila, hindi totoong gumagamit yon. Doon mo mapapatunayan, gumagamit eh. Kasi nalason eh. Sa shabu. Di ba? Lagyan mo ng lason yan.
Saan pa kukuha ng ibebenta yung mga pulis? Hindi nga nila ma-inventaryo yung mga sinasabing, di ba, ang dami nilang nahuli na droga. Nahuli nila, saan tambak yung droga? Saan nila dinala yan? May inventory ba yan? Wala eh. Yun, hindi binabanggit sa report ni, ni Guevara yun. Yung inventory ng droga. Ang tinignan nilang nila, yung pagpatay. Doon lang sa krimen ng pagpatay. Pero sa iba pang krimen ng pulis at ng mga otoridad, hindi nila tinignan eh. Doon sa report na yan eh. Pero, ganun pa man, yung findings ng iba't ibang international human rights organization, iisa lang naman tumutugma sa sinasabi ni Guevara, mga kaibigan. Halimbawa, yung sinasabi natin, lagyan mo ng lason niyang shabu na yan. Naglagay ka muna. Pinakalat mo ngayon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. May bumili. Humitit ngayon ng shabu. Namatay. Mapapabalita na yan, sunod-sunod na mamatay. Naku, matatakot ang adik. Sa ayaw at sa gusto nila, titigil yan. Matatakot na yan. Ngayon, may adik, bumili, namatay ngayon. Nalaman ng pamilya, siyempre, patay na. Ang kinamatay, lason. Humitit ng shabu na may lason. Ano mangyayari? Alam ng pamilya, saan kaya nabili ito yung shabu na to? Hahantingin yun. Yung puser. Yung pamilya na hahanting dun ng mga namatayan. Di ba? Magtatago na yun. Titigil na rin yun. Pati yung gagong yun na nagbebenta. Titigil na rin yun. Kasi may lason yung binibenta niya eh. Di ba? Balita na yan. Di ba? Majajaryo yan. Araw-araw may namamatay, nalalason sa shabu. Sabihin niyo sa akin kung hindi masusugpo yan. Ikaw ngayon yung drug cartel. Kaya ikaw yung mga inchik na nagdadala niyan dito. Magdadala ka pa ba dito? Hindi ka na magdadala. Kasi kahit magdala ka rito ng shabu na walang lason, wala nang bibili. Hindi ka na magdadala kasi wala ka nang kikitain eh. Hindi ka naman kikita, baka mahuli ka pa, mapahama ka pa. Di ba? Yun ang mangyayari dyan. Kusa na mamamatay. Ang gagamit ng shabu at kusa rin, titigil sa pagdodroga. Ang tanong ito, ba't ayaw nilang gawin yan? Kung talagang ang intensyon linisin ng droga. Sige, sabihin niyo sa akin, bakit ayaw nila? Itong sinasabi natin, matagal na to. Bago pa ang eleksyon noong 2016, sinasabi ko na yan sa radyo. Dito rin sa programa natin dito sa impilang ito. Ibig sabihin ko, marami na nakasagap niyan. At itong obserbasyon natin ito, tsak na nasagap na rin yan ang mga opisyal ng law enforcement agencies. Pero bakit hindi ginagawa? Meaning to say, meron talagang mga kumikita dyan sa shabu. Hindi nila pwedeng ipatigil. Kunyari lang yung operation. Para bang yung sinasabi nung idol natin na commentator na kaibigan natin, 5-time Palangka awardee, na yumaong si Cauding Bartolome. Ano ang sabi niya? Yan lamok. Sa lahat ng problema, ganon. Yan lamok. Kasi, magaling na manunulat yun si Cauding Bartolome na
Dati napapakinggan ng iba sa kanyang programa sa radyo, pero pumanaw na siya. Ano yun? 5-time Palangka Awardee yun sa pagsulat, mga kaibigan. Isipin niya, sabi niya, isa kasi sa isinali niya na nanalo siya sa pagsulat. Yung tamang pagpatay sa lamok. Yung tamang pagpatay sa lamok niya, hindi yung mag-i-spray ka dyan. Papatayin mo isa-isa yung lamok. Hindi maubos yan. Ngayon, kung gusto mong mawala ang lamok, linisin mo yung kanal na pinanggagalingan ng lamok para mawala yung lamok. Tama ba yun? Hindi tama. Ganon din sa problema ng droga, mga kaibigan. Hindi ho ba? Subukan ninyo. Wala pang gumawang bansa nito kasi ano yan lalo na sa mga bansa dyan sa yung yung mga Mexico, yung mga katabing bansa niyan, di ba? Yung maraming droga, Panama, mga ganon, na mga bansa, Colombia, mga kaibigan. Hindi nila ginagawa yan. Bakit? Doon kasi, yan ang negosyo nila Diyan nagpapayaman yung mga public officials sa kanilang mga bansa. Kaya hindi maubos-ubos yan doon sa kanila. Pero dito sa atin, pwede mong lutasin yan mga kaibigan Kung yan, lalagyan mo ng lason Halimbawa, marami ka nang nahuling shabu, di ba? Isang bundok na shabu na yung nahuli mo. Lagyan mo lahat ng lason yun. Kahit i-display mo yan, sino kukuha niyan? Kahit ipamigay mo yan. Ang pulis ngayon, kapag wala na yan problema sa droga, nabawasan na sila ng pagkakaabalahan ng lulutasing krimen. Kasi kusang malulutas Hindi na nila kailangang makipagpatintero sa mga nagtutulak ng droga. Hindi na kailangan yun. Ikaw, gusto mong gumamit? May adik Halika, ito Gamit pa, yan bigyan mo. Gusto mo magpakamatay Gago ka pala di ba? Kaysa pinapatay ninyo. Di ba? Walang masasabi yung pamilya. Alam niya yung pagpatay sa mga drug addict, kung tutuusin ninyo, yung mga pamilya ng mga addict, marami dyan, mas gusto nilang makitang mamatay na yan Lalo na yung salot na sa kanilang tahanan. Wala naman may gusto niyan Di ba? Na magkaroon sa pamilya ng ganyan. Kasi, katakot-takot na problema akyat sa iyo niyan. Puro kamalasan sa buhay ang darating sa iyo. Kapag sa loob ng tahanan mo, nagkaroon ng isang ganyan, mga kaibigan. Hindi ginugusto yan ng pamilya. Yung pa lang kalbaryo na yun Matinding kalbaryo sa pamilya yun, mga kaibigan. So, dahil sa bigat ng problema, patong-patong na problema na ang iniaakyat, hindi lang nila siguro maipagdasal na sana mamatay na ito. Sa dami ng problema ang binigay sa atin ito. Lahat ng kahihiyan, gagawin yan. Mga kaibigan. So, mas mamatamisin nila, mamatay na yan Pero hindi sa paraang papatayin mo. Gusto nila, masagasaan na lang sana yan pagka naglakad yan sa karsada yan Masagasaan sana ng pison Mga kaibigan Di ba? Yung mga ganong klaseng pagkamatay. Di ba? Huwag yung papatayin mo. Kasi kahit yan, adik yan,
kahit na yan, perwisyo sa pamilya nila, pero pinatay mo, abay, masasaktan yun, yung mga taong yun. Masakit pa rin yun. Pero kung yan namatay, nakasinghot ng shabu na may lason, hindi ganong dadamdamin ng pamilya yun. Ikinamatay niya na yun, nagpakamatay na siya. Oh, hindi ho ba? Kahit walang lason yun, nagpapakamatay na siya nun eh. Yung shabu ka ng shabu. Di ba? Sipin mo, di ka na natutulog. Ha? Nakakaingit. Sila hindi na natutulog. Tayo natutulog pa tayo. Sila hindi na. Di ba? Kakaingit. Oh. Mga kaibigan, oh. Di ba? Tama eh. Ang pulis ngayon, wala nang problema na makikipaghabulan. Pagod lang yan eh. Bakit ayaw nila? Ang laking pera niyan eh. Mga kaibigan eh. Negosyo na eh. Alin, ako leader ng bansa, yan ang gagawin ko. Di ba? Palagyan na natin ang lason nito. So, ang mga pulis, nakapokus na lang sa ibang krimen. Hindi ba? Oh. Eh, sinasabi nga, di ba, yung mga nagsasaburaw, ginajustify pa nila yung pagpatay. Walang justification yan. Yung pagpatay. Walang pwedeng kumitil ng buhay ng tao. Hindi naman to gera eh. Yung digmaan, sinasabi nyo lang, drug war. Oh. Pero, ginagamit nyo yung drug war laban sa maliliit na meron namang pagkakataon dapat. Di ba? Oh. Mga kaibigan. Eh dito, baliktad eh. Yung mga tunay na drug lord nakakawala. Oh, kita ninyo bakit nangyayari sa loob ng bilibid na tumatakbo ang organisasyon ng droga. Pera yan eh. Kaya nga nila natuklasan yan eh. Kumikita sila dyan, alam nila eh. Di ba? Mga kaibigan, yun ang gawin nyo, yun ang solusyon dyan. Wala nang iba. Wala pa akong ibang naisip na solusyon. Maging sila eh. Kasi nga, hindi naman nila pinag-iisipang solusyonan yan eh. Eh pinag-iisipan lang nila, masarili nila yung negosyo. Yun siguro. Ito, di ba, sinasabi doon sa report ni Guevara na hindi raw sumunod, hindi raw sinunod sa mga naimbestigahan nila yung standard protocols. Kasama dyan yung alinsunod doon sa coordination with other agencies. Ibig sabihin, pag magsasagawa ka ng operation, halimbawa pulis ka, yung ibang agency ng gobyerno, pagbibigay alam mo yan. Para alam na maging legitimate o legal yung gagawin mong operation. Hindi pwedeng secret. Di ba? Kasi pag secret, di pagkakapirahan mo lang yan. Ikaw lang kikita. Kaya mo i-coordinate yan para makapicture sila. Ganon yan eh. Yan nangyari ngayon dun sa Commonwealth. Ano sinasabi ngayon ng dalawang hepe ng PIDEA at saka ng PNP? Ang claim ng PNP, meron daw silang coordination with PIDEA. Ang sabi naman ng PIDEA, meron din kaming coordination. O di alam nyo lahat yan, yung pangyayaring yan. Tapos ngayon, nililito nyo pa yung publiko, kasi hindi nyo alam, iniimbestigahan pa. Simple mathematic yan eh. Di ba? Kaya natawa ako kanina doon sa tanong ng isang reporter eh. Sabi niya, di ho ba merong buy-bust? Buy-bust ibig sabihin, merong magpapanggap na buyer. Yung magbebenta, yun ang uhulihin mo. Di ba? Yung magbebenta, yun ang subject ng
operation. So, sabi, yun ho bang cell bust, meron ho ba kayo nun? Legal ho ba yun? Wala, illegal yan. Nagalit na siya si Wilkins Ha? Hindi niya akalaing may magtatanong ng ganun Ha? Kasi isipin mo, ang i-entrapi ng PNP, PIDEA pala. Ang i-entrapi naman ng PIDEA, pulis. Hindi mo alam dito kung sino sa kanila ang buyer at seller. Siyempre, pag may buyer, may seller. Sino sa kanila yon? Aaminin ba nila yan? Na sila rin nyo? Kasi sinabi na nilang coordinated ito So, wala na tayong inaasahang makatotohanang resulta ng investigasyon kapag sila nag-imbestiga niyan. Katulad ngayon, inassign nila ng PNP yung kaso sa CIDG. Under ng PNP yung CIDG. Kung lalabas ng CIDG na parehong involved itong dalawang ito, o talagang isa sa agency na yan involved talaga sa droga, mga kaibigan, sasabog din sa mukha ni si Inas yan. Hindi gagawin yun na CIDG. So, napakahirap ito, gumagawa sila ngayon dito ng senaryo kung paano nilang ilulusot para ligtas silang lahat. Kasi very yan. Very clear yung pangyayaring yan, mga kaibigan. Ngayon, ito pinakamaliwanag na ebidensya. Kung merong coordination yan, ba't nangyari yan? Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi totoo sinasabi ninyo. Yan ang sigurado dyan. Parehong hindi nagsasabi sila ng totoo. Dahil kung yan po ay properly coordinated sa ibang agency, mga kaibigan, hindi mangyayari yung ganun. Malabo yun. Malabo pa sa tubig ng kanal yun, mga kaibigan. Pati yung wala ring nasunod na protocol patungkol doon sa coordination with other agencies and the processing of the crime scene. Mga kaibigan, pati yung pagproseso sa crime scene. Di ba, ang dami ng video na napapanood tayo? Hindi ba? Napapanood natin ng mga video ng isinagawang mga pagpatay. Parang baboy, inihila yung tao pagkatapos barilin Di ba? Yun lamang pangyayari kahapon dyan sa Commonwealth. Kita ninyo, daming tinakot na tao noon. Di ba? Pati mga walang kasalanan na hostage. Parang nagmistulang mga hostage Pinadapa, di ba? Pati donut nawala Yung babae, sa nervyos Kung ano sinasabi. Pwede ko bang kunin yung donut na ibang ko? Yung isa naman buntis po yan Baka uduguin ako. Sa takot yun mga kaibigan na ginawa nila, na nangyari. Hindi totoo yan coordination. Hindi nyo sinunod yan. Katulad ng sinasabi ni Guevara sa kanyang report sa United Nations sa mga pangyayari. Iyan ang masama Bakit nangyari yan? Iyan ang gusto nung kanilang ng kanilang commander-in-chief. Di ba? Mga kaibigan, di ba yan ang pinagmamalaki niya talaga na panakot, di ba? Hindi. Pagka mayroong nag-imbestigang mga human rights group,
Aba, tinatakot pa sampalin ko kayo pag pumunta kayo rito Oh, ayan na. Hindi na nila kailangan pumunta sapagkat meron ng report. Ngayon, siyempre, didepensahan ito. Di ba? Pero, ang sabi ho ni Guevara dito sa report niya, it is now the immediate task of the review panel to ensure that these recommendations have been acted upon and carried out by the proper disciplinarian authorities, and that measures are adopted to minimize loss of lives during legitimate law enforcement operations against illegal drugs. Ngayon mga kaibigan, hindi natin maaasahan yan na yung sinasabi nila na mapatawan ng karampatang disiplina itong mga authorities na to. Wala yan. Kasi una pa lang, sinabi na ni Presidente Digongyo, di ba? Sa kanila. Kaya nga lumakas ang loob nila. Sagot ko yan. Akin yan. Di ba? Lahat ng mangyayari, patayan. Akin yan. Oh. Sino ba ang Sino ba magpapardon? Ako rin Sabi niya, di ba? Kaya lumakas ang loob ng mga pulis. Oh. Yung mga tiwaling pulis. At yan ay sinamantala pa ng mga otoridad na sangkot sa droga para patahimikin nila yung mga may nalalaman sa kanilang pinaggagawa. Di ba? Yan ang mga perception talaga ng isinagawang pagsisiyasat ng mga international rights organizations. Mga kaibigan. Ultimo yung UN, na yan? United Nations Human Rights Council na yan. Mga kaibigan. Yan din ang kanila Di ba, inaway din yan ni Presidente Digongyo. Minura rin yan Si Calamar ba yun? Yun dyan sa UN. Hindi ka pa kaya si Guevara hindi niya maiwasang hindi makapagsumiti ng report sapagkat obligasyon yan ng isang bansa na bukod sa membro ka ng United Nations, kasama kayong mga lumagda sa kasunduan para pangalagaan ang karapatang pantao sa mga bansang inyong kinakatawan. Kaya nga tayo, yung mga katulad natin, dahil tayo'y signatory tayo sa mga ganyan, mga kaibigan, nakasunduan, obligasyon natin, naging obligasyon ng ating sa batas natin, doon sa saligang batas natin, na tayo ay bubuo, magtatatag ng tinatawag na Human Rights Commission. Kaya tayo meron yan Di ba? Dati wala naman tayo yan Pero nung araw na yan mapagkasunduan, aanib ka dyan, di ba? Makikipagkaisa ka dyan. Kaya hindi mo pwedeng talikuran yung responsibilidad na papanagutin ang mga otoridad, mga may kapangyarihan, mga opisyal ng gobyerno sa mga paglabag sa karapatang pantao. Yan ang dapat maintindihan. Hindi ka pwedeng basta, human rights, ganito yan, ganito. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. May nagawa ba si Digongyo? Wala kang magagawa Obligado ka na sumunod doon, mga kaibigan. Kaya yun ang nagbunsod dyan. Ngayon, sabi naman itong, alam nyo na, itong tagapambastos, tagapanloko ni Presidente Digongyo. Well, I will talk as a former professor of law. Pingmamalaki niya, naging professor siya. Alam niyo ako nananawagan na, pag ito wala na sa pwesto, si Roque,
magtatangka ito. Ako naman palagay ko, pagkatapos na ito'y mawala sa pwesto, wala nang anumang universidad dito sa Pilipinas. Ang siraulong kukuha pa para magturo sa kanilang universidad si Roque. Nakita naman ninyo pagbaluktot sa batas niyan, di ba? Doon lamang sa konstitusyon, nakita nyo, na sinabi ni Digong nyo na Kwan na siya raw ang nag-iisang authority pagdating sa mga treaty or international agreements, mga treaty, siya lang daw yun. Kinantsawan pa si Vice President Leni Robredo na dapat daw kumuha ulit ng refresher course sa law. Kasi abogado si Vice President Leni Robredo. Mabuti pa si Vice President Leni Robredo. Wala pa ako narinig na sinabi yan na labag sa batas. Si Digong nyo, labag sa Constitution yung sinasabi niya. Dahil wala sa Constitution yung sinasabi niyang sole authority siya, mga kaibigan, labag sa batas yung sinasabi niya. Di ba? Pati yung military base daw, yun daw nagtatayo daw sa Subic. Paano raw? Ang mangyayari sa Naga ba? Sinabi niya, ang layo. Sipin mo. Kung magkakagera. Kung magkakagera daw. Kung magkakagera, di gamitin nating armas yung bulkan. Yun ang paputukin natin. Di ba? Laman tayong armas Paputukin natin yung mayong bulkeno. Laban sa mga dayuhan. Lalo na sa Inchik. Mga kaibigan, nakakampi nila. Wala nang kukuha dyan kay Roque. Sipin mo, dinipensahan niya yun. Alamaan niya ng presidente. Nag-aral ng batas yan At ang konstitusyon niya ipinasan niyan sa sa examination sa law Kaya naging abogado yan Utot mo, bulok. Well, sabi niya, I will talk as a former professor of law. Let me correct you. At ako, pagka, halimbawa, may anak, apo, pinag-aral ko ng law, alamin ko muna, nagtuturo ba rito si Roque? Hindi sige, enroll ko na yan ako. Ganun ang gawin nyo. Dito ba nagtuturo ba rito si Harry Roque? Hindi Hindi na namin kinukuha. Ganun ba? Enroll ko yung anak ko. Ba't nyo natanong? Kasi kung dito nagtuturo yun, hindi ko na dito i-enroll yung anak ko. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Itong sinasabi ni Roque, ipambansang tagapambastos ni Presidente Digong nyo. Let me correct you, bilang isa raw dating profesor. Kaya pala marami naging gagong abogado Naturuan siguro nito Tamo, isa pang gago yung di ba? Yung sa Department of Labor. Mga kaibigan, mabasahin natin yung sinabi ng ambassador ng United Kingdom. Ito sabi it does not prove anything. Wala raw napatunayan yung report daw na yun. Because what is accepted as a proof, ang tinatanggap lamang daw na ebidensya of the commission of a crime o katibayan ng nagawang krimen is generally the decision of a court. Merong sariling kapangyarihan ng United Nations. Yung sinasabi mo dito sa atin. Pero kayo, pinapananagot ang administrasyon ninyo sa krimen ng paglabag sa karapatang pantao ng United Nations. At yan ay may katapat
na sanction yan o parusa. Ha? Na hindi dito sa Pilipinas. Naturalmente. Di ba ang daming, yung mga lang nagkakaso lang ng droga dahil mali ang procedure. Yung mga nakarating sa korte na hindi napatay. Pero kinargahan ng droga, mga ganyan. Pagpalagay na natin, totoong gumagamit ng droga ang isang tao. Pero hindi sapat yun eh. Para ang tao, ikulong mo. Di ba? O patayin mo pala, patayin mo. Ngayon, hinuli mo. Pero hindi mo sinunod ang proseso. Hindi ba, ang dami na dismiss na kaso? Kaso ng droga. Pa-inventaryo ninyo. Mga kaibigan. Ang dami na dismiss na kaso. Bakit? Hindi nila ginamit ang procedure. Ito, masama. Bakit hindi nila ginamit ang procedure? Yan ang tanong. Bakit hindi nyo sinunod? Yung alinsunod sa batas, sa sinasabi ng batas na dapat mga tuntuning dapat sundin sa pagsasagawa ng paghuli. Pag hindi mo sinunod yan, mababaliwala ang kaso. Gago lang ang hukumang hahatol sa isang akusado na hindi ginamit sa akusado ang proseso ng batas. Yung tinatawag na mga procedure, mga kaibigan. Sapagkat sa paghuli, merong dapat tuntuning sinusunod eh. Pag nagkulang ka ron sa elemento, hindi na magtatagumpay ang kaso. Pagka yan, hinatulan yan nang wala. Yung pagsunod doon sa procedure, mga kaibigan, pag hinatulan ng hukuman yan, luko-luko yung hukom. Mga kaibigan, bakit? Malinaw ho sa ating batas ng isang tao na dapat hatulan, kinakailangan beyond reasonable doubt. Ano ibig sabihin nun? Ni katiting walang pag-aalinlangan na ang taong ipinagharap ng sakdal, kinulong, pinagharap ng sakdal, ni katiting ay walang pag-aalinlangan na nagkasala siya sa batas. Ganon ang nasasaad sa ating saligang batas, mga kaibigan. So pag wala yung elemento, bakit nila ginagawa sa kabila na meron dapat sundin sa kanilang operations, pero hindi nila sinunod. Bakit? Bakit hindi sinunod? May iba silang pakay. Diyan na nga pumapasok yung mga hulidap, yung mga tanim droga, tanim ebidensya. Diyan na pumapasok yun. Kaya hindi nila sinusunod yung procedure para magkapera sila. O kaya pumatay nang walang pakundangan sa batas. Mga kaibigan. Bakit ang parusa ba sa adik patayin? Sa batas meron nun. Ang drug addict, dahil drug addict siya, sa kasong pagiging drug addict, pwede mong patayin. Saan meron batas nun? Ang katunayan nga niya, rehabilitation dapat yan eh. Yun yung sinasabi ibig lang sabihin ng sinasabi ni Senator Trillanes kagabi, na mga drug addict yan eh. Pinagpapapatay. Mga kaibigan, may dahilan kung bakit talaga ginawa yan. Hindi talaga pagkatapos drug war, nangamatayan,
wala namang namatay na big time drug lord. Pag big time drug lord, nakakawala. Tignan niyo yung mga inchik doon sa Valenzuela, di ba? City. Oh. Asa na yun? Wala na, di ba? Wala nang kaso. Yung yung nahuli sa Cavite na mga magnetic filter, pati droga wala eh. Pati yung kriminal wala eh. Oh, mga kaibigan, ang dami na niyan. Kaya hindi mo sasabihin talagang totohanan yung drug na yan eh. Yang, eto, 4 na taon, nung kampanya eh, 3 buwan na niya, lutasin ko yan. Ha? 6 na buwan, pinakamatagal. Kayang-kaya yan. Oh. Sus, may pag ganun-ganun pa eh, di ba? Oh, nagawa ba? Ngayon, parang may sinasabi yata ngayon si Digong nyo. Sinisisi pa tao eh. Na huwag daw kayong umasa na basta niya malulutas yung corruption. Ikaw ang nangako niyan eh. Ha? Nung nahalata nang hindi mo naman talaga nilulutas, wala ka naman pala talagang balak lutasin niyang corruption, ngayon, naghahanap kayo ng sisisihin, publiko na naman. Parang yung ginagawa nila kay Vice President Leni Robredo, di ba? Tuwing makakakita sila ng sabit, tuwing sasabit sila, tuwing sila po ay papalpak, mga kaibigan, wala silang ginagawa. Yun ang talagang programa na nila yun eh. Simulat sa puli, sirain si Vice President Leni Robredo. Di ba sinasabi, inaanyayahan daw nila pabakuna nung incheck, ha? Yung pinagduduldulan nilang bakuna rito. Tingnan ninyo, kakapal na ng mukha, di ba? Lahat gustong kumita sa bakuna, ha, mga kaibigan. Oh. Pati ito si Kwan, si Bello, ha? Si Tulpo, mga kaibigan, ha? Sipin mo, kumita lang sila ng tigwa $1 sa isang bote niyan eh. Kung 600 na 1,000 na, alam ko, hindi lang $1 kikitain niya dyan eh. Kaya nag-aahente ng gamot eh. Ha? Mag-ahente na lang kayo, pumasok kayo sa pharmaceutical company bilang agent. Ba't nasa gobyerno kayo? Hindi ba? Oh, nagpabakuna raw siya in his capacity as private citizen. Ano? Tell it to the Marines. Ha? Tinutulak niya pala yung isang Chinese vaccine na Sinopharm. Di ba kumakaltang balita, yun ang ginamit sa mga public official. Yan yung tinutukoy ko sa Soler eh. Nagkaroon ng bakuna sila dyan eh. Bakit? Nandyan yung kwan eh. Yung nagpasok dito ng illegal niyan eh. Mga kaibigan, untouchable eh. Oh. Di ho ba? Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga preso'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-sitting-sitting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y
bangungutin sila tonight. Kawatan ng money,